Magandang umaga o hapon pala. Hapon, lagi akong nasasanay na umaga. Hapon na po ngayon. Magandang hapon. Araw po ngayon ng Miyerkules. Ano ba yan? Araw pa ngayon ng Lunes. Minamadali ko. Araw pa ngayon ng Lunes. Andito naman po si Professor Tonton Condrara sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pasensya na po, medyo nali tayo ngayon kasi kaninang umaga inayos ko po yung rehistro ng aking kotse. At ngayon pong hapon tayo nagkaroon ng oras. Special din po talaga episode natin sa ngayon sapagkat kalimutan naman natin yung mga usapan tungkol sa politika, yung mga bangayan ah, ng mga politiko o pati asawa ng politiko, asawa ng presidente. Alam ko na may mga ganong klase ng issue na pag-usapan na po natin yan last week tungkol doon sa interview ni First Lady Lisa Araneta Marcos. At ngayon sumugot na si Sara Duterte, pero wag po natin pag-usapan yan. Ang pag-uusapan po natin ngayon, kasi po ngayon ay, naayos ko. Ang ngayong araw po ay ano ngayon, Earth Day. So special episode po natin. Alam ko yung iba mga walang interest. Parang ay, hindi ayoko makinig niyan. Tungkol yan sa mga planet, environment, di ba? Yan lang ating problema. Kapag tayo hindi interesado tungkol sa usapin tungkol sa kalikasan. Kasi nararanasan na po natin yan sa ngayon, napakainit po ng panahon. Sa Dubai, umulan naman na Dubai na disyerto, binaha. Meron po tayong pagbabago sa klima, mayroon na po tayong climate change. Hindi na po natin maiwasang magkaroon ng interes sa usaping kalikasan sapagkat nasa bingit na po tayo ng panganib ang ating planeta, ang ating kalusugan, ang ating buhay. So hindi po pwedeng nagkaka-interest lang kayo makinig kapag ang pinag-uusapan yung mga juicy political scandal and political intrigues. May intriga din po, may politika din sa kalikasan. In fact, pag-uusapan natin yan sa ngayon. Pero importanteng mag-pay attention tayo sa mga problema natin sa kalikasan para maintindihan natin ano yung issue. Hindi tayo naniniwala lang sa mga sabi-sabi sapagkat karamihan po sa problema nagmumula sa hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakaintindi sa mga usapin. So, ngayong araw na to may dalawang paksa tayong pag-uusapan. Ngayon, ang aking tinitingnan ay yung sa likod ko, ito ang image mula sa Jetty ng Chocolate Hills. Pag-usapan natin ang issue ng Chocolate Hills. Siguro marami sa inyo ang nabasa to o nalaman to tungkol sa kung saan pinag-usapan yung isang resort na natagpuan sa gitna ng Chocolate Hills at ito ay napansin at naging bunsod nito ay nagkaroon ng mga ah, investigasyon anong ginagawa ng resort na yan sa gitna ng Chocolate Hills. Diba? Kasi ang Chocolate Hills ay isang importanteng natural monument. 1,776 hills po yan na sumas malawak, limang limang bayan sa probinsya ng Bohol. At ang Bohol po ay isang geopark, isang heritage park po yan. At kabilang po dyan itong Chocolate Hills. So, tayo'y nabulagta o yun nung bumulagta sa atin ang larawan noong isang resort na sa unang tingin mo talagang maganda. May swimming pool, pero yun ay nasa gitna ng Chocolate Hills na iskandalo tayo doon. So, ang usapin dito, anong ginagawa nun doon sa loob ng resort? Ay, ng Chocolate Hills. Di ba? Actually, ang ano dito, yung isang vlogger, si Ren the Adventurer, ang ginawa niya ay mukhang nagpalipad siya ng drone kasi trabaho niya yung mag-vlog sa mga destinations at gusto niyang i-invite ng mga taong pumunta sa mga magagandang lugar. Yung kanyang gusto niyang i-promote yung Sagbayan Captain's Peak Resort. Ang nangyari sa halip na ma-promote, napasara tuloy. Diba? Pero alam mo, ang usapin dito hindi ganun kasimple. Kasi ang usapin sa Chocolate Hills, ito nagsasalarawan ito ng problema natin sa kalikasan sa bansa. At hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa maraming lugar. Na kung saan ang problema natin sa kalikasan ay hindi lang dahil sa
naagnas, nawawala, nakakalbo ang kalikasan, nadudumihan ang mga tubig natin, ang hangin. Ito ay dahil sa dahilan na may mga nagbabangga ang mga puwersa, may mga nagbabangga ang mga interes. At hindi maiwasan na merong mga taong hindi ginagawa ang kanilang trabaho, may mga taong nang-aabuso ng kanilang trabaho, at dito may mga naiipit na mga inosenteng mga mamamayan. So, nasisira na ang kalikasan, nagkakaroon pa ng hindi pantay na paggamit ng kapangyarihan na nagiging nauuwi sa isang napapalala pa yung problema. Madaling mag-conclude kasi nagkagulo tayo, di ba? Biglang napansin ng Chocolate Hills, ano? Biglang napansin ng mga tao, anong ginagawa nga naman ng resort na yon? Ito yung inaral ko. In fact, yung isa dahilan ito kung bakit pumunta ako ng Bohol nung kumakalawa ng isang linggo. Siyempre, parte na rin doon bakasyon, pero parte din yung aralin tong issue. Kasi ganito po yan. Ang Chocolate Hills po ay isang natural monument. Ito po ay diniklara na natural monument ni Pangulong Ramos noong 1997. Pero, bago pa ito diniklara, yung pong maraming lugar dito ay titulado na o kaya hindi na nasa public domain. Kasi sa ating saligang batas, may apat na klase ng lupa na nasa public domain. Yung agricultural land, hindi public domain, na walang titulo pa, forest land, mineral land, at saka national parks. Ang 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 nangyari po, matagal na pong nadeklara ito na agricultural lands at kaya nagkaroon ng titulo yung malaking malaking bahagi. Titulado na po. In fact, nagulat ako sapagkat ayon sa data na nakalap ko, itong kabuuan ng Chocolate Hills na sumasakop ng 5 bayan, 1,776 hills po ito lahat. 97.5% po nito ay alienable and disposable. At halos 4,000 hektarya na po dito ang merong titulo. At yung iba, hindi pa natitituluhan pero nasukat na ng mga lote. Hindi pa perfect ang titles, ibig sabihin yan, nagbabayad na siguro ng amilyar, may mga nakatira na, may nakapwesto na, may nagkiklaim na. Paano nangyari yun? Well, simple lang ang sagot nun. Sapagkat alam natin sa Pilipinas, sa kaang lugar man pumunta, may nakatirang tao. At ang Chocolate Hills po kasi, kung mapapansin nyo sa likod ko, may mga hills na dikit-dikit. Pero may mga hills naman pong malalayo. At sa pagitan po ng mga hills na yan, kasi yung hills po na yan, mga kugunan yan, hindi ka naman pwede magturo magtanim ng agricultural crops dyan kasi walang tubig yan eh. Walang tutubo. Yan ay pangakugon. Kaya nga po yan ay nagiging chocolate kasi pag tag-init, yung kugon ay nasusunog ng sinag ng araw, nagiging kulay brown. Kaya nagiging parang tsokolate. Pero yung pong sa pagitan ng mga yan, kung mapapansin nyo sa picture sa likuran ko, yan po ay mga fertile lands na pwedeng i-farm. Kaya yun yung naging agricultural land, kaya na-convert sa alienable and disposable land ng iba ay nagkaroon ng titles. Ang naiwanan lang po dyan na talagang public land ay 2.5%. So, tingin mo 97.5% alienable and disposable. So, bakit importante na ano to? Kasi yun yung realidad eh. In fact, ay isang buong bayan sa Bohol, yung Batuan, nasa loob ng Chocolate Hills na yon. Yung entire town. Okay? So noong 1997, nung prinuklama ito ni Pangulong Ramos, hindi niya napansin yan. So nagkaroon ng kaguluhan sapagkat yung ibang mga tao na may mga tituladong lote, nagreklamo. Kasi bakit mapapasama kami sa natural monument? Kaya noong 2003, si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nagkaroon ng isa pang proklamasyon. At yung proklamasyon niya, 333, yun ang proklamasyon, 333, yung kay Ramos 1037 yata.
Yung kay Gloria, ang ginawa niya, nagdesisyon siya na ibalik yung kategorisasyon ng mga lupa sa A&D. Ibig sabihin niyan, yung ang tinira na lang na Chocolate Hills Natural Monument, yung mga hills mismo. At naglagay siya ng 20 meters na easement from the base of the hill, 20 meters away, papunta palabas, na ma-retain. Pero yung sa labas noon, hindi nakasama sa National Natural Monument. So, fast forward. Doon sa may mga tao, may mga titulo. Eh, syempre, lote nila yon. Itong Captain's Peak, yung kanyang resort, na andun mismo, titulado. Kaya may karapatan siya. Ngayon, pag ikaw may titulo ka sa isang lupa sa Pilipinas, meron kang karapatan. Karapatan mong gamitin ito, karapatan mo kung anong gagawin dito, karapatan mo kung paano mo to i-dispatch siya, pwede mong ibenta, pwede mong ipamana. At sinisiguro sa saligang batas na hindi po natin pwedeng i-confiscate ang isang private property nang walang due process at walang just compensation. At maging yung mga batas na naglikha ng protected areas, yung Republic Act 7586 saka yung Republic Act 11038, malinaw na sinasabi na igagalang natin ang mga karapatan ng mga tituladong tao, tituladong property. Basta sisiguraduhin lang na aayusin yung kanilang mga paggamit para in harmony sa nature. Okay. So ang tanong, may nilabag ba tong ah, private owner na to? May mga regulasyon kasi ang estado, kahit private property mo, meron kang dapat sundin. Pili porket may private property ka, basta ka na lang pwedeng magsunugin mo yung mga basura mo doon na makakasama na sa kalikasan. O magtatayo ka ng babuyan na makakamadudumihan mo ang kapitbahay, di ba? In fact, mayroon tayong batas na pag meron kang puno, hindi mo pwedeng putulin ng walang permiso ang Department of Environment and Natural Resources. So, may mga regulasyon tayo at ang kahit bagamat sa iyo ang lupa, kailangang humingi ka ng permiso. Kaya nagka-problema itong Sakbayan Peak sapagkat wala siyang environmental clearance certificate. Pero binigyan siya ng permiso ng local government unit. Meron siyang business permit. So, nag-aanuhan nagbabanggaan yung mga pulisiya. Okay? Pero malinaw ito. Ang solusyon po dito, yung dahil may karapatan naman yung may-ari, 'di ba? Hindi natin pwedeng alisin yun lalo kung legal niyang nakuha yung lupa. Hindi man yun ninakaw sa gobyerno. Kung saan binigay yun sa kanya, binabayaran yun ng buwis. Pero may regulasyon din kasi tayo, dapat in harmony. Sumunod din sa mga regulasyon. Dapat yun ang mangyari. Okay? Okay? Ang nagkakaproblema kasi minsan yung mga ahensya ng gobyerno, hindi nag-uusap-usap, hindi nagkakaisa. Ang Department of Environment and Natural Resources na siya nagbibigay ng Environmental Clearance Certificate, siya ang pinuno ng Protected Area Management Board, ang local government unit na miyembro ng PAMBI, parang hindi sila nag-uusap. Parang yung isa ay hindi alam na binigyan pala ng permiso ng isa. Ang may kasalanan din naman itong Captain's Peak kasi yung lugar na binigyan siya ng permit ng Protected Area Management Board, hindi niya sinunod. Okay? But Sagbayan Peak is not the only private property in the area. There are other private properties in the area. May mga resort din doon na sa loob mismo ng Chocolate Hills Natural Monument. In fact, the entire town of Batuan, yung nasa loob ng protected area. Although technically hindi na kasi ganito po yun eh. Nung 1997, prinoklaman ni Ramos yung entire Chocolate Hills area. Pero yun ay inadjust po ni Gloria nung 2003. Inalis niya na yung mga area sa pagitan ng mga mounds, so mga hills. So hindi nakasama dapat sa protected area yung mga yon. Hindi ba? Hindi sila sakop. So private property na sila, pero ganun pa man, ang isang privately owned land, hindi may mga dapat din sinusunod na regulasyon.
Now otherwise, kung gusto ng gobyerno na i-revert itong mga to sa public land, gawing natural, ipasok ulit sa natural monument, kailangan magkaroon ng expropriation. Ang expropriation, may right naman ng Estado na kunin ang isang titled property para maging bahagi for national interest, for public interest. Okay? However, hindi mo magagawa yan ng walang due process, na hindi mo siya padadaanin sa legal na proseso at walang bayad. Kailangan bayaran mo yung title property kung may-ari. So sa ngayon, knee-jerk kasi ang DNR napagalitan na sa Senado. Nagalit na si Senador Villar. Diba? Ang problema din natin sa ating mga members ng mga kongreso, hindi rin na inaaral ang kanilang mga batas Silang gumawa ng batas na ito Nasermonan yung mga taga-DNR. Pinipilit magpaliwanag ng mga taga-DNR yung pinaliwanag ko sa inyo ngayon na talaga namang titulado yung mga lupang yan, di ba? So ano nangyari? Dahil napagalitan, ang ginawa ng DNR, Region 7, binigyan nila ng notice sa violation yung lahat ng nasa loob. Di umano ng protected area. Yun nga, controversial yun. Kasi sa labas na sila ng protected area technically kasi nga napalitan na ni Gloria yung proklamasyon. Di ba? So sa ngayon, yung lahat ng nakatira sa loob ng batuan, yung sari-sari store, may bahay ka, may school ka, inisyo ng notice sa violation. Kaya nagagalit yung mga tao. Bakit magkaroon ako ng notice sa violation? Nabubuhay lang ako ng normal sa bayan ko. Titulado tong lupa na to. So, alam mo, ang ating bayan, meron tayong saligang batas. Bagamat isa sa mga prinsipyo ay pangalagaan natin ng kalikasan, meron din prinsipyo na dapat igalang din natin ng private property at dapat laging may due process at may just compensation. Hindi natin basta-basta pwedeng i-kumpiska ang mga tituladong pag-aari. So yan ang kwento ng Bohol. Kaya yung mga tao basta-basta na lang nagsasabi na, aba, basta na lang nag-ingay ng ganyan. Alam mo, ito yung sinasabi ko. Dapat siguraduhin natin na naintindihan natin ano yung batas. Ayan, punta naman tayo sa isang lugar. Ito naman sa Masungi, sa Rizal, sa Tanay, sa Casabaras. Malapit lang ito sa atin dito sa aking naroroonan ko sa Los Baños, sa Laguna. Itong Masungi Geopark Project, bahagi po ito ng larger Masungi Protected Area na kabilang na bahagi ng Upper Marikina River Basin Protected Landscape. Iba naman ang kwento dito. Ang kwento po dito, ito po ay matagal nang diniklarang protected area, ang Marikina Watershed. Pero noong 1973, si Pangulong Marcos Sr., may certain portion dito na diniklara niyang alienable and disposable. So alam na natin yung A&D. Alam mo mga presidente, meron po silang karapatang magdeklara ng A&D land dahil meron silang power to classify. So, pero nung 1975, nagpalabas uli siya ng presidential decree. Tanda natin, panahon to ng martial law, so walang kongreso. So kung ano man yung mga presidential decree ni Marcos, yun po ay batas. Ang equivalent po yun ng Republic Act, yung mga batas na ipinasa ng kongreso. So yung PD 705, ang sinasabi doon, lahat ng lupa na mataas sa 18% and slope, ang slope yung ganito, yun, ang pagkadahilig ng lupa. Pag 18% yan, or matarik, hindi na po yan pwedeng ideklara na A&D. So in principle, parang nire-reverse ni Pangulong Marcos yung kanyang deklarasyon. Yung PD 324 niya na dineklara niya yung certain portion ng Makusungi na A&D. At noong 1977, finalo up niya ito, nagpalabas siya ng Proclamation 1636 na kung saan binabalik niya sa maging protected area yung portion na yun. Okay. Pero noong 1997, si Pangulong Ramos na naman
May certain portion siya dito na diniklara na for housing project ng mga empleyado ng gobyerno, lalo na ng Department of Environment and Natural Resources. So may portion dito na prinuklaman niya na hindi na kabahagi ng protected area kasi hindi ka naman magkakaroon ng housing project kung yun ay public land. Kailangan paano mo yun ibibenta sa mga sa mga may-ari ng lupa at bahay kung hindi pwedeng ititulawan. So logic lang naman yun na kung housing project yun, hindi na po yun nasa public domain. So nung 1996 ginawa yan, 1996 pala. Si Ramos na po presidente. At nung 1997, kinontrata nila ang Blue Star Development Corporation para magtayo nung mga bahay. Ang Blue Star Development Corporation ay kakaiba po na korporasyon sapagkat ito po ay isang ecologically minded na construction company. Ang construction companies kasi natin kung titingnan mo, pag real estate, ano lang sila, tayo lang ng tayo ng bahay. Usually, kung meron silang property, 70% o dinidevelop na land, 70% nun ay for commercial, for selling, and the remaining 30% ay for green. Pero sila binaligtad nila ang 70% kasi nakita nga nila yung landscape. Yung 70% yun yung green area at yung 30% lang ang i-develop ng mga bahay. So nagkaroon ng bidding, nanalo ang BSDC. Yung bidding ay pinangasiwaan ng DNR kasi yung housing project ay para sa mga empleyado ng DNR. Nagkaroon ng bidding, nanalo ang BSDC, nagkaroon ng joint venture agreement na pinirmahan ng DNR at ng Blue Star Development Corporation na isang construction company. At nagkaroon terms of reference ng nag-craft din na yan DNR. Okay. So pinapaliwanag ko lang po sa inyo kung saan ang galing yung problema. Pagkatapos nito, ang nangyari, dahil sa usapan nga nila, nagsimula ng i-develop yung lugar. Subalit, doon sa lugar na yon, marami kasi mga illegal occupants. Na ayon sa usapan ng BSDC at ng DNR, ay kailangan paalisin ng DNR. Kailangan i-eject ng DNR yung illegal occupants kasi nga naman sa gabal ito sa pagbuo ng pag-ano ng mga ano ng housing. Hindi ito nagawa ng DNR. So actually, bagamat nakapagsimula na mag-construct ng mga cottages, yung BSDC, hindi na ito naipagpatuloy dahil nagkaroon nga ng problema regarding sa project. Pero na nagpapatuloy pa rin yung joint venture agreement. Okay? So anong ginawa ng BSDC? Sa halip na i-terminate ang kontrata, nagpatuloy pa rin sila pero nag-shift sila into a different kind of development. They went into a green kind of development by turning the area into a geological or geotourism attraction. So nagtayo sila ng mga trails, nagtayo sila ng mga sapot, nagtayo sila ng mga yung mismong parang clubhouse na sana nung housing, ginawa nilang parang minodify nila. Pag nakapunta ka doon, nakikita mo na parang hindi siya katulad ng resort sa Bohol, nakita mo talagang resort. Dito hindi naman unang-una, hindi to resort. Pangalawa, hindi naman sila profit-oriented. Ang ginawa nila is nagkaroon sila ng tinatawag na ecological designs ng kanilang landscape. Okay? So yun ang ginawa. Yun ang naging ngayong garden cottages at yung trails. Yun po ay bahagi ng isang joint venture agreement on government titled property. Yun ang malinaw. Ganun pa man, ang ginawa pa rin ng BSDC, dahil ibang entity sila, no? Sila ay construction company, lumikha sila ng isang NGO, isang foundation, yung Masungi Georeserve Foundation Incorporated, na siya nang namuno nitong ecotourism project na to. At ang MGFI ay siya ring nag-lead sa conservation at sila din ang nagpaalis sa mga illegal occupants. Nakita ito ni Gina Lopez noong 2017. Nakita niya yung magandang ginagawa ng... Kasi si Gina Lopez tinalo yung lugar kasi alam naman niya na mayroong kontrata ang DNR sa BSDC. Simula pa noong 1997. 2017 na ito. Ibig sabihin 20 years na yung kontrata.
Hindi ba? So, ang ginawa, tiningnan, nakita ni Gina Lopez na maganda tong ginagawa ng MGFI. So, ang ginawa niya, inofera niya ang MGFI na siya na rin mga siwa ng pagkukonserve at pagprotekta nung 2,700 hectares sa paligid pa nito, na outside na noong lugar na sakop ng housing project na titled property. Itong 2,000 hectares na to, bahagi na to ng national park, ng protected landscape. Therefore, hindi siya A&D. Doon nagsimula ang gulo. Kasi yung 2017 agreement na yun, bagamat napirmahan, nagsimula na magtrabaho ang MGFI, namatay si Gina Lopez. For some reason, maraming tao sa DNR ang hindi tinupad na naman yung kanilang lugar sa kasunduan. Kasi bahagi ng kasunduan nila, magpo-form ng isang parang coordinating committee, management committee, ang DNR at ang Masungi, MGFI, at mag-a-assign ng project manager ang DNR. Hindi nila to ginawa. Hanggang sa ngayon. Pero meron ngayong ini-issue ang DNR na ah, ano yan, hindi yan konstitusyonal. Bakit? Kasi nasa saligang batas kasi natin, merong sinasabi doon na ang paggamit ng isang natural resource para gamitin, exploitation, exploration, utilization, will only be limited for 25 years, renewable for another 25 years. Ang nakalagay doon sa Memorandum of Agreement na pinirmahan ni Gina Lopez at ng DNR, ng Gina Lopez at ng Masungi, ng MGFI, na affiliate ng BSDC, kung nalilito na kayo, ang BSDC siyang, ang may, ano yan magkapareho, ang MGFI sa BSDC affiliates. Okay. Nakalagay doon na in perpetuity yung ginawang land trust yung Masungi. In perpetuity yung land trust. At ang MGFI ang in-appoint na trustee. Hanggang sa tinutupad nito ang batas, hanggang tinutupad nito ang trabaho. Nagkakaroon na misinterpretation kasi sinasabi ng mga iba, kahit ng Department of Justice, this is against the Constitution. Dahil in perpetuity Ako naman, ang tingin ko doon, maling reading yon. Kasi ang in perpetuity yung land trust, hindi naman yung MGFI. At number two, yung limitasyon sa saligang batas sa 25 years renewable for another 25 years applies only for exploitation and utilization of resources for profit. Na logical nga naman na bigyan mo dapat ng hangganan yan kasi gagamitin nila for profit. Ito hindi for protection purposes ito. At nakasaad sa Republic Act 7586 na ang pagprotekta sa kalikasan, ang pagprotekta natin sa ating flora and fauna are in perpetuity to benefit Filipinos of future generations. So, nagkakaroon ng confusion, which I think is sad because doon lumulugar yung issue. Nanggagaling doon yung issue na ngayon gusto nang ipasara ng DNR ang Masungi Geopark project kasi hindi nila pwedeng galawin yung hindi nila pwedeng galawin yung housing, yung JVA sa ngayon, di ba? Kasi yun, ibang kontrata yun, nasa titled land yun. Ang gusto nilang gawin, i-terminate yung Geopark project, yung pangangasiwa ng MGFI sa 2,700 hectares outside the housing project that is now turned into an ecotourism site. Meanwhile, habang nangyayari to, marami mga illegal claims ng land sa loob ng ng Upper Marikina River Basin. Ang dami ng mga resort na nagsulputan sa mga areas. Yun ang tunay na resort, may mga swimming pool. Sa mga areas na hindi naman talaga dapat ma-alienate and ma-dispose kasi bahagi ng national park, bahagi ng protected landscape.
pinapangatawanan nila, yan daw ay A&D na sapagat diniklara ni Marcos. Eh di ba tanda na kanina sinabi ko, yung pagdideklara ni Marcos, yung area na yun maging A&D ay ni-reverse dahil nagkaroon ng PD 705 at nagkaroon ng Proclamation 1636. So wala nang visa yun. Hindi pwedeng makuha nila yun. At meron ng mga bahay, meron ng mga claimants. So nagiging masalimuot na kasi may magtatayo ng windmill farms doon sa loob. Pinayagan ng DNR, ng Protected Air Management Board. And to complicate further, yung A&D land, a certain portion of that is now titled to the Bureau of Corrections para gagawin daw kulungan. Okay? Meanwhile, ang Masungi na nakapagprotekta ng 2,700 hectares, nag-reforest ng 2,700 hectares, nabigyan ng award, ginagawa ang trabaho, without any funding from government. Ang ginagamit ng MGFI, yung perang kinikita ng tourism activities within the privately titled housing project na kinonvert nila into an ecotourism site. At saka mga donasyon ng mga foundations. So parang bakit kailangang ipasara, 'di ba? Yun yung naging issue ngayon. Pinag-iinitan pinag-iinitan ng MGFI ang at ngayon may bagong usapin kasi na nangyari ito namang BSDC, which is basically an affiliate of MGFI, build the DNR recently for 1.2 billion. Kasi di ba itong BSDC, meron silang kontrata. Di ba na magtayo ng housing. So nagkaroon na silang invest na sila. Maganda na yung mga daan sa loob, may mga cottages na. Hindi natuloy yung project. So parang sila nag-incur ng costs na hindi nila na-recover kasi pag ikaw naman construction company, dapat meron kang kita doon sa pagpapabenta ng mga bahay. Di ba kasi kung gumawa, ikaw ang parte yan ng JVA eh. So ngayon, binibil na nila ang DNR kasi ang DNR may kakulangan na hindi nila nagawa yung trabaho nila. Ngayon, ang DNR naman, bineltahan ngayon ng BSDC, which is, two fronts nga eh. Kasi ang BSDC, kung sino may-ari nun, yun din yung leader ng MGFI. Yung GMGFI, binabanatan yung MOA. Ito naman BSDC, yung JVA naman ang kini-question ngayon ang DNR. Sinasabi na, hindi naman tama yung ginawa ninyo. Yan ay nasa natural park. Bakit kayo ay nagtatayo ng construction, yan ng mga housing na parang, ganyan-ganyan. Parang sabi ko, nahihilo na yata ang DNR. Di ba sila nga itong pumirma doon sa JVA, Joint Venture Agreement. At hindi na yun natural national park. Yun ay titled land na yung mga yun. Pinigay na nga sa Bucor yung ibang lugar para pagtayuan ng prison extension ng National Bilibid Prison. So yan po again, nagsasalarawan na ang problema natin sa kalikasan hindi lamang po problema na natural processes. Hindi problema na pagkaubos ng bundok o tubig ay nasisira, tubig ay napopollute, ang kalhangin ay dumudumi. Ito'y problema na punong-puno ng politika, punong-puno ng conflict, punong-puno ng kontradiksyon, punong-puno ng mga masasabi nating korupsyon, kasi may mga nagsasabi na kaya siguro nagkaroon ng ganung problema sa Bohol at dito sa Masungi ay mga political interest na tumutulak ng ganitong direksyon na may mga naghahangad sa lupa. Kaya ang ginagawa nila ay ini-impluwensya ng mga decision makers, ang mga government officials para sikilin o gipitin ang mga maliliit na tao o yung mga taong kaya nila. So, ganyan po ang nakikita ngayon sa Masungi nung iba, allegedly, na parang ang nangyayari, maraming mga interest na economic and political interest in the area that are now complicating the issue. O sige po, ngayon naging kakaiba po ang ating episode ngayon kasi ang pinag-usapan nga natin itong dalawang issue ng Bohol at Masungi dahil ito po ay araw ngayon ng
Earth Day ngayon, kaya special episode po tayo. Kasi again, ang iniisip ko sana po sa mga topics na ganito, nagkakaroon din kayo ng interest na makinig, maliwanagan, boto. Dahil at the end of the day, ito pa nga yung pinaka-fundamental. Pag ang bansa, kahit nagugulo, pwede nating, nagbabago-bago mga politiko eh. Diba? Pero ang planeta, kapag ang planeta na ang magwala, at ang planeta na ang magtampo, kapag ang kalikasan na ang maghigante, lahat tayo. Wala tayong kawala. Nakikita naman ninyo yan, ang init-init na ng panahon. Bakit ang init-init ng panahon? Talagang totoo naman, nabuhay na ako din sa planetang ito ng mga 61 years. 62 na ako. This is the hottest that I've ever experienced in my entire life. So those people are doubting climate change. This is it. This is now Dubai is another example. Dubai is in the middle of a desert. Kita nyo naman ang nangyari. Yung nangyayari sa Dubai. So sana maging warning na to sa atin. At ang mga nangyayari sa Bohol at ang nangyayari sa Masungi, yan po ang clear manifestation ng fact ng environmental issues. Hindi lamang po yan mga natural processes na umiinit ang planeta. Yan po ay dahil sa failure ng mga institusyon, sa paggagahama ng mga tao, sa mga awayan ng interes ng mga politiko at ng mga iba pang tao sa ating life. Okay? So, happy Earth's Day sa lahat. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People at sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan, tapos ko yung puso at napagpabago ko ano yung sa buhay. Kahit konti lang, kahit sa usapang politika lang. Dahil sabi sa kanila sa teach mind, that's how to transform this. O sige, kita-kita na lang ulit tayo sa Wednesday. Mainit ang panahon, lagi magdala ng tubig. At kung maiwasan, huwag na lumabas pag mainit. Dala ng payong, pagdala ng kung ano mo malalagay sa ulo. Ako nga, bili ako nito sa Bohol, diba? Sa Lakot, mas mapresko. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal. Ani mula sa magandang araw po sa atin lahat. Kitang-kita lang tayo. Sa Miyagres, ingat po tayo lagi. Bye for now.